Dear Tita El, ako po ay may karanasan na hindi ko alam kung totoo na ito ay nangyari talaga sa totoong buhay. Totoo kaya na ang naging karanasan ko sa unang pagkakataon na para bang naranasan ko na dati to eh. Ganito po kasi yun. Umuwi ako noong nakaraang summer sa aming probinsya. Sa loob ng 4 na taon, hindi po ako nakakauwi dahil sa Maynila na po ako nag-aaral at tanging mga kaanak ko lang po ang bumibisita sa amin sa Maynila. Doon po ay nakilala ako o may nakilala akong magandang babae na umagaw sa aking atensyon. Tawagin ko na lang po siyang Alicia. Code name lang po yun, Tita El. Nabighani po ako sa ganda ni Alicia at anak po siya ng isang resort owner doon na kaibigan ng pinsan ko. Isang gabi, nagyaya ang pinsan kong babae sa isang sikat na coffee shop sa kanilang lugar. Nakasama naman namin itong si Alicia. Nako, napakaganda niya, Tita El. Kahit pinsan ko na ang nagsasabi na iba ang tingin ko talaga dito kay Alicia. Sa dinami-dami ng mga babaeng nakita ko sa Maynila, may para bang misteryo itong si Alicia na hindi ako makaget over. Na para siyang babae na nakita ko na noon na hindi ko maalala kung saan at kailan. Ewan ko ba, Tita El? Wala naman po siyang kahawig na artista pero may tila bang hindi ako maipaliwanag habang kasama ko po siya. Nag-order po siya ng kape at lalagyan niya sana ng gatas pero ang hawak niyang kutsara nalaglag. Sakto naman pong sinalo ko bago umabot sa sahig ang kutsara. Nung binigay ko po ito sa kanya, bigla akong may naalala na hindi ko lang matukoy kung saan nangyari. Parang isang lumang alaala sa kaibuturan ng aking puso na naghihintay lang na mabuksan. At hindi lang po ito isang beses na nangyari, Tita El, sa pananatili namin doon. May mga nakita rin po akong mga insekto sa bumbilya noong gabing yun. Ang dami nila at parang naaakit ang mga insekto sa liwanag. At ang sabi nga po ni Alicia, andito sila dahil wala na silang tahanan. Ang ibig po niyang sabihin doon, kaya maraming insekto ay dahil anihan na ng palay at nasira ang kanilang tahanan. Nung narinig ko po yun, Tita El, bigla po akong kinilabutan na para bang bumabalik ako sa nakaraan na hindi ko naman naranasan. Naitanong ko sa aking sarili na kami kaya may kwentong naiwan sa nakaraan at magpapatuloy ng unang kabanata para sa hinaharap. O ito po ba ay produkto lamang ng aking imahinasyon? Kayo po ba, Tita El? Naniniwala po ba kayo sa deja vu? Sobrang naguguluhan, Christopher. Christopher, tinatanong mo ako naniniwala ako sa deja vu. Yes, kasi meron tayong mga bagay na hindi natin maipaliwanag sa mga sarili natin na parang, teka, nangyari na to sa akin dati, hindi ko lang matandaan kung saan. Diba?
parang at the back of our heads, saan nga ba to nangyari? Alam ko to eh. Alam ko to, nangyari na to dati. So yes, naniniwala ako sa deja vu. Pero whatever you have with Alicia right now, whether it's deja vu o simula pa lang ng magandang pagtitinginan, kung talagang gusto mo siya, edi i-grab mo na. 'Di ba? Kung talagang gusto mo siya, edi ligawan mo na. Maglahad ka na ng feelings mo para sa kanya. O baka naman naa-attract ka lang ba sa kanya dahil you are smitten? Nahihiwagaan ka dahil nga baka may connect yung past sa nangyayari ngayon. Alam niyo pelikulang Somewhere in Time ni Christopher Reeve, 'di ba? Parang ganun eh. Pero kung ano man ang nangyari nung nakaraan at kung naniniwala ka rin sa deja vu, you know, those remnants of memories that are stuck in your head but you just don't know when it happened. Pero alam mong nangyari talaga. Kung naniwala ka man o hindi sa deja vu, ang importante yung present. Kung gusto mo siya, edi manligaw ka and tingnan natin kung ano yung mga mangyayari. Tapos kapag medyo matagal na kayo, sinagot ka niya, ikwento mo sa kanya, alam mo, yung mga sinasabi mo dati, nung una kitang nakilala, parang nangyari na yun eh, hindi ko lang alam kung saan. Malay mo, sabihin niya rin, ako rin, mo. Di kaya soulmates kayo? Kayo ba naniniwala kayo sa soulmates? O, ikaw naman tatanungin ko, Christopher. Sulat ka ulit, ha? Okay.